Ngayon pong umagang ito ay ipagpaumanhin po ninyo ako dahil kami pong mga mangangaral, lagi nilang pinapaalala sa amin na pag nangangaral ka, mangaral ka para sa mga taong nandoon. Pero ngayong umagang ito ay meron naman kayong maririnig patungkol po sa inyo. Pero ito pong message kong ito ay dedicated sa mga politicians. Okay? Ang mga politicians po ay mga taong binigyan po ng authority para po gumawa ng mga policies. Politicians, policies. In fact, ang salitang politician po ay galing sa Greek word na polis. P-O-L-I-S. Na yun po ay kataga sa isang city-state. City-state. Kung saan po ang mga politicians ay binibigyan ng kapamahalan para gumawa ng policies para po doon sa city-state na yun, ang buhay ay mag-flourish o sumagana. So yan po ang gawain ng mga politicians. Meron pong old saying na ganito po ang sabi, power tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Now, ang tanong, when does power corrupts absolutely? Kailan po ang mga binigyan ng kapangyarihan ay nakukurap nila absolutely ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila? Well, yung pong first verse na ating binasa. Nagiging cruel daw po ang mga binigyan ng kapangyarihan when they forget there is a God. Diyan po nagsisimula ang ultimate corruption. Pag ang mga rulers daw po forget God. Now, ang Psalm 14 po is a timeless word. Ini-expose po nito ang kahangalan ng mga leaders at yung mga tao pong nire-reject nila ang Diyos. At yung kanila pong corruption, okay, na bunga ng reject nila sa Diyos, ito raw po ang nagbibigay ng suffering sa mga weak, sa mga poor, at sa mga helpless. Kung titingnan po ninyo, hindi ko na po kailangang expound ito. Dito po sa bansa natin, ito ang kondisyon natin. Marami pong mga Pilipino ang umiiyak. They are crying out. Dahil po, marami po sa mga leaders natin ay ini-exploit po nila ang mga Pilipino. Dinadaya po nila ang mga mamamayan, ino-oppress po nila ang sarili nilang citizens. Sa halip po na paglingkuran sila, kinakain sila ng buhay. Sa halip po na protektahan sila, pinagsasamantalahan po sila. Sabi nga po ng Proverbs 29, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked rule, the people mourn. Now, kayo na po ang sumagot dyan. Masaya ho ba tayo? Are we rejoicing? O are we mourning? Yan po ang magdidikta kung ang mga rulers ay righteous. Or kung ang mga rulers are exploitative. If the people rejoice, it means the rulers are righteous. If the people mourns, the rulers are wicked. Now, expound po natin ang Psalm 14. Dito po sa Psalm 14, nire-remind tayo na nakikita po ng Diyos ang lahat. And God will put all things right in the end. Sa Psalm 14 po, nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari dito sa lupa mula po sa langit na kanyang trono. At ang Diyos po, bandang huli, itutuwid po niya ang lahat dito po sa ating mundo. Now, expounding this Psalm 14, ano po ba ang ugat ng corruption? Alam po ninyo, ang salitang corruption sa Tagalog ay masama. Pero mas maintindihan natin yung salitang corruption. Ano po ba ang ugat ng corruption? Well, the verse says,
denying God. Pag po tinanggihan ng mga rulers na merong Diyos, yan po ang ugat ng corruption. Sabi po ng talata, the fool says in his heart, there is no God, and since he rejects God, the rulers reject God, they are corrupt, they do abominable deeds, and there is none who does good. Sabi po ng fool, there is no God. Yan po ay hindi philosophical atheism. Hindi po yan yung mga atheistang sinasabi nilang wala namang Diyos. No. Hindi po ganyan ang pinapahiwatig ng talatang yan. Kundi, they are denying God's existence para po iwasan nila ang kanilang pagiging accountable sa Kanya. So they are denying God dahil ayaw po nilang isipin na sila ay mananagot sa Diyos. Kaya sinabi lang, wala namang Diyos. Wala na bang Diyos? So, yan po ang ugat ng corruption. When rulers believe no one will judge their deeds, when they believe they are not accountable to anyone, yung tinatawag nating impunity. Nagagawa sila ng masama dahil alam nila hindi naman sila isasakdal. Kaya dahil iniisip nila, sinasabi nila sa kanilang sarili, there is no God, kaya po they are living as if human power is the ultimate thing. Yan po ang dahilan. At sabi po ng Bible, such people are called fools. They are fools. They are denying themselves. Why? Bakit? They are deceiving themselves pala. Liniling lang nila ang kanilang sarili when they say there is no God. They can do wicked things without being punished because there is no God. And the law the human law they can twist the human law so that they will not be punished. But the Bible says they are fools. They are deceiving themselves. Why? Kasi will a person escape God's judgment just by denying God exists? Pwede po bang sabihin ng isang tao na hindi siya parurusahan ng Diyos dahil dinideny niya na mayroong Diyos? No. Kahit na i-deny po ng isang taong walang Diyos at dahil dinideny niya na walang Diyos para magawa niya ang kanyang masamang mga balak, hindi po ibig sabihin noon, he will not be punished. Na hindi siya haharap sa Diyos na kanyang dinideny. Para daw pong isang ostrich. Ano yung ostrich? Yung malaking ibon na dahil dumadaan yung bagyo at ayaw niyang maranasan ang malaking bagyo, ang malakas na bagyo, that ostrich will bury his head on the sand. Para daw po, hindi niya maranasan yung bagyo. Para daw pong ganun. Ang mga taong nag-iisip that they will not stand before God's judgment, so they will just close their eyes. Well, that is foolishness. Kaya nga sabi, they are fools. Sila po ay mga hangal. Bakit? Kasi sabi po ng salita ng Diyos, bagamat ang isang tao, dinideny niya ang Diyos sa kanyang buhay, tiyak pong haharap siya sa hatol ng Diyos. Romans 14 says, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ng tuhod sa harap ko, at ang bawat isa'y magpupuri sa Diyos. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Yan ang sinabi ng Diyos. Habang ako'y buhay, lahat ng tao kikilala sa akin. Lahat ng tao luluhod sa akin. Kaya sabi sa verse 12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Kahit na ang isang tao, dinideny niya that there is God. Kaya po sa totoo lang, wala naman talagang atheists. Lumindol po sa Cebu, tingnan po ninyo yung mga tao. God, Lord save me, Lord save me. Tiyak yung mga taong yun, dati hindi naman naniniwala sa Diyos o ayaw nilang paniwalaan sa Diyos. Pero pag nalagay na sa bingit ng kabatayan yung kanilang mga sarili, they will call on God.
Kanya po, sabi po dito, they are fools. So ano po ang ugat ng corruption? Denying God. Pag po ang mga rulers, they keep on denying that there is a God, that they will be punished by God for their deeds, yan po ang ugat ng kasamaan, ng corruption. So, ano po ba ang effects ng corruption? Dito po makita natin ang Biblia ay makita nating totoo. Ang salita po ng Diyos, ito po ang nagsasaad sa atin ng katotohanan. Kasi dinidescribe nito ang pangyayari sa buhay natin. Ang Biblia po hindi obsolete book, kundi talagang updated book ito. At dito masasalamin po natin at makikita po natin ang dahilan kung bakit merong kasamaan at merong pangyayari tulad po ng nangyayari sa Pilipinas. So ano po ba ang effects ng corruption? There are at least 3. Una, corruption o denial, forgetting God, first produces detestable deeds. Detestable deeds. They are corrupt, sabi ng talata. They have committed detestable acts. There is no one who does good. Detestable acts. Another translation says, abominable deeds. Pag ang isang ruler po, dinideny niya, there is God, yan na po ang ugat na gagawa po siya ng mga kasuklam-suklam, nakakasukang mga gawa. Okay? Acts less than human. Okay? Pag po ang isang tao, lalo na isang ruler, isang leader, dinideny niya, there is a God, at hindi siya parurusahan sa kanyang ginagawa, magsisimula na po siyang gumawa ng mga nakakasuka, kasuklam-suklam na mga gawa. Acts less than human. Okay? Mga gawa po ng isang taong sasabihin mong, gawa ba yan ng tao? Yun ang gagawin nila. Bakit? Kasi po, ito ang nangyayari, pag ayaw pong kilalanin ng isang tao ang Diyos, lalong-lalo na po ang isang leader, na lumikha po sa tao ayon sa kanyang sariling wangis. Okay? Pag ayaw niyang kilalanin siya, nilikha ayon sa wangis ng Diyos, na kaya meron siyang wangis ng Diyos para i-reflect ang Diyos sa kanyang creation, pero ang tao, ang isang ruler, ayaw niyang kilalanin, kailangan niyang i-reflect ang kabutihan ng Diyos sa kanyang creation, kaya gagawa po siya ng mga kasuklam-suklam. Again, nakakasukang mga gawain. Galing po kami sa, pagkatapos po nakipaglibing kami kahapon doon sa pinsan namin, nagyaya po yung kapatid, si Cap Jojo, yung kapatid ko po, kumain kami doon sa Ningnangan sa may Sampaga. Grabe yung dinaanan ko. Dinaanan naming daan. Yung kotse ko ngayon, sabi ko, Kenneth, pakarwas ko, nakakahiya na. Kasi putik. Yung daan papunta sa Sampaga, tawag nila sungka. Yung tubig, o buwan daw, moonwalk. Yung tubig, ibang kaping-kape na. Yung kape. Tapos hindi mo alam kung ano yung lubak, gaano kalaki lubak. Kasi yun daw po ay matagal na. Hindi ka pwedeng, kailangan, daig mo pa yung nakikipaglibing. Hindi ka pwedeng mabilis. Grabe, sabi ko, nakakasuka. Gawa ba ng tao ito? Kaya po ganyan ang nangyayari sa ating bansa. Pag ang mga rulers po, they are denying God, na sila ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kaya tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos para po i-reflect natin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang creation. Tayo po inilikha ayon sa wangis ng Diyos para po tayo ang mag-manage ng creation. Ayusin natin ang creation. Politician po tayo para gumawa tayo ng mga policies para po mag-flourish po ang buhay ng tao, hindi maging mahirap. Pero pag ganito po ang ginagawa ng tao, he is acting less than human. Okay? Kanya po, yan ang isang bunga when a person or ruler, particularly politician particular, especially, pag po dinadeny nila ang Diyos. Pangalawa,
corruption spreads, no one does good. Okay? The Lord looks down from heaven. They have all turned aside. Together they have become corrupt. Okay. Ang corruption po, hindi lamang po limited sa mga rulers. Kundi ito po ay kakalat through society. Pag po ang mga rulers mismo ay corrupt, ayaw po nilang kilalanin ng Diyos, yan po, hindi nila mapipigilan, yung pong corruption yan ay papasok po sa society. Ganyan po ang nangyari sa Pilipinas. Okay? Yung pong corruption sa atin become systemic. Kasama na ho sa sistema. Bakit? Kasi ang mga leaders po na inaasahan nating magpapatupad ng batas at susundin nila yung batas, they're corrupting it. Kaya ang sistema sa atin kailangan may lagay. Kailangan may SOP. Kailangan may percentage. Kaya barangay level, bro. Hanggang doon meron. Okay? Kahit saan ka pumunta. LTO. Saan pa? Lahat halos. Kaya si Ben Season pumuti na yung buhok eh. Kala niya sa Bulacan lang. Pero alam naman natin, kung walang corruption, bro, ang ganda ng daan natin. Pwede ngang ginto eh. Bakit po ganun? Kasi po ang mga leaders, pag po ang mga leaders corrupt, gagayahin lamang po nila yan. Yan po ang dapat marinig ng mga politician. Okay? Kaya sabi dyan eh, the Lord looks down from heaven, they have all turned aside, together they have become corrupt. Okay? Yung leadership corrupt, kaya yung mamamayan, they will follow the same path. Bribery, dishonesty, oppression, nagiging normal na lang. And it has become normal. Okay? Kaya po, nakikita ng Diyos yan. Nakikita niya na yung sistema nagiging rotten na. Okay? Ganyan po ang nangyayari sa bansa natin. Kaya ganyan ang bansa natin. This is the explanation of this. Sa Ecclesiastes 8 verse 11, ito pong sabi, because the sentence against an evil deed is not executed speedily, the heart of the children of man is fully set to do evil. Dahil daw po, yung sentensya sa isang masamang ginawa ay hindi agad ipinapataw. Ang puso raw po ng tao ay napupunong ng kaisipang gumawa ng masama. Okay. Pumunta po kami sa China last week. Hindi sa China, hindi sa Taiwan na, sa mainland. Dami CCTV. No? At doon daw sa China, you can walk kahit na gabi. Sa Pilipinas, nakakakaba eh. Kaya ako mas kampante ako pag nasa ibang bansa ako. Pag dumating na ako sa Pilipinas, kinakabahan ako. Bakit? Kasi doon. Nandun ako kay Pastor Lito sa apartment niya nung una akong pumunta ng China. Nasa third floor siya, naglagapakan doon sa baba. Kumalabog, may rumble, bro. Tapos sabi sa akin ni Pastor Lito, Pas Jim, sabi niya, 2 minutes may pulis na dyan. 2 minutes. Mga 2 minutes, nandun yung mga pulis. Agad may arrest. Sa atin, tumawag ka na ng pulis. Mamumuti buhok mo. Walang pulis. Yan po ang dahilan kung bakit po sumasama ang isip ng tao. Pag po imbestiga ng imbestiga, wala namang nakukulong. Imbestiga lang. Okay? Pagkatapos, siguro inisip, lilipas din yan. Sige, imbestiga lang tayo. Lilipas din. Makakalimutin din mga Pilipino yan. Anong nangyayari? Yung mga tao nag-iisip ng masama. Ayaw mong magmura, makakamurak. Okay, so ganun po. Ang government po ay inordain ng Diyos para po magdala ng order, kaayusan po, nang sa ganun nga po ang kabutihan, ang mga tao ay mag-flourish.
Mamuhay ng may kapayapaan, ng may kaysaganaan, kaya nandyan ang gobyerno para po magbigay ng order. Pag wala pong punishment sa evil, evil will flourish. Yan po ang totoo. Okay? Dito gusto kong basura lang, no? Mamaya makita ko. Pwede ho ba tayo po ang mga people of new creation? We are created to manage the earth. Pwede po ba yung church natin, wag nating kalatan? I-manage din natin yung cleanliness. Pag po kumain kayo ng candy, tulad ko po, bubulsa ko muna. Huwag po ninyong itapon. No? Kunin po ninyo, bulsan nyo muna. Pag nakakita po kayo ng basurahan dyan, ilagay nyo. Pag uminom po kayo ng kape, pwede po ba huwag nyong hayang natisod nyo? Kailangan po kumuha kayo ng basahan. We are people of new creation. Kaya kailangan may kaayusan para po mag-flourish tayo. Okay? So, ganyan po ang gobyerno. So, ano po ang sabi ng mga, gusto kong basahin to sa Tagalog. Kapag ang taong nagkasala ay hindi agad pinarusahan, naiisip din ng iba na gumawa ng kasalanan. So, when rulers deny God, detestable deeds. Pangalawa, corruption spreads. Pangatlo, the weak are oppressed. Yung pong mga mahihina, yung mga helpless na mahihina, mga mahihirap na tao, they are being oppressed. Sabi po ng talata, they devour my people as though eating bread. They never call on the Lord. Now, pansinin po, this verse, dinidescribe po nito yung cruelty ng mga corrupt leaders. Tinitreat po nila yung kanilang sariling mamamayan like food to be consumed, resources to be exploited. Ang tingin po nila sa tao, hindi created in the image of God, kundi ang tingin nila sa mga tao, they are commodities. Yan po ang tingin nila. Alam mo niyo, tulad po ng sinabi ko sa inyo, ang salita po ng Diyos is very updated. Si Propeta Micah po, ito ang salita niya doon po sa mga corrupt leaders ng Israel nung panahon niya. Pero kung titingnan niyo, ito rin ang nangyari sa bansa natin ngayon. Sa Micah 3 verses 1 to 4, ito po ang sabi ni Micah. At sinabi ko, makinig kayo, lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat ninyong pairalin. Ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo ay kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat. Binabali ang mga buto at tinatagtad na parang karning iluluto. Darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginagawa. Di ba ganyan nangyayari? Sino pong binabaha dito? Sino pong lumusong na baha at buwan na hanggang ngayon nandun pa rin ang baha? Ang daming pera. Bakit hindi naayos? Ano tawag dito? Spiritual cannibalism. Kinakain ng buhay ang mga tao. Yung pera po na dapat sa tao, hindi. Alam mo ninyo, example na lang ito, Lord's Way. Ito pong building natin ito, nagawa ito 14 million. Nung po lagyan natin ng aircon, lagyan natin ng LED, sabihin natin umapit po ng 17 million. Palagay nyo, kunwari, government project ito, palagay nyo, magkano ito? Magkano? Ha? Sino nagsasabing 100 billion? Okay. Ganito kaya ang yari niya?
Hindi pa siguro, no? Doon ko nakita eh. Kung ang pera po ng tao na ibinibigay ng tao ay ibibigay din sa mga tao, magiging maganda. Okay? Pero, pag dumaan sa politiko, naku, hati. Okay? Kaya ang pangit eh. Kaya, pinagmamalaki ho ba ninyo itong lugar natin? Sino pong nagmamalaki sa lugar natin? Sino po ang gustong laging pumupunta dito kasi maganda yung lugar natin? Hindi ba? Praise God. Di ba? Okay? Masaya tayo. Masaya tayo, di ba? Okay? Hindi nakikita ng politiko yan eh. Kaya malungkot tayo pag dumaan ka sa daan. Napapamura ka. Nalulungkot ka. Parang, pag pumunta ka sa ibang bansa, tinanong ka, Pilipino ka ba? Parang ayaw mo sabihin Pilipino ka. Kasi alam nila. Pumunta kayo sa Lord's Way, masasaya yung mga tao dito, mga politician, pumunta kayo dito, masasaya kami dito, at maganda yung lugar namin dito. Dahil kung ano ang binigay ng mga tao, yun ang ibinabalik sa mga tao. Kaya masaya kami. Masaya ang mga membro sa Lord's Way. Maganda yung lugar namin. 17 million, 20 million, ito ang ganda. At dahil doon, masaya kami. Yan po ang dapat maintindihan nila. Nagda-drive din naman sila, no? Di ba? Nagda-drive din naman sila. Masaya kaya sila? Oh? Nagda-drive naman sila, di ba? Okay? Dadaan din sila sa mga bako-bako eh. Tapos ilalagay pa nila yung poster nila. No? Yan ang, kaya makita mo, yan ang dapat sisihin. Nilalagay pa nila eh. No? Bakit kaya nilalagay pa nila? Dapat ikahiya nila yung pagbumuka nila eh, di ba? Lalagay pa nila eh. Alam mo, nung nasa Indonesia, para pastor, traveler ka, nung nasa hindi po, ako nag-observe, nung pumunta po kami sa Indonesia, same thing. Mga politician. Pumunta ka sa Singapore, walang litrato ng mga politician. Pumunta ka sa Hong Kong, pumunta ka ng China. Sa China, makita mo lang si Deng Xiaoping kasi yan ang father. Yan po ang nagpaulat sa China. Nandun si Mao Zedong. Pero walang politician. Napansin ko sa mga third world countries na kurap, baku-bako ang daan, pakitan, nandun yung politician. Sabi ko, ang kakapal talaga, no? Dapat ikahiya na nila ang kanilang pagbumuka dahil sa kapangit ng kanilang lugar, pinagmamalaki pa. Tapos sabi, iboto nyo kami. Grabe. Sabi ko. Nakita nyo ba yung litrato ko dito sa Lord's Way? Spiritual cannibalism. Pera ng tao ginagamit sa pansarili. Ang tanong ko pa ito anong gagawin nila sa mga milyon-milyon nilang pera? Alam ho ninyo, sa totoo lang, kung meron kang 10 million, 20 million, tapos 60 years old ka na, hindi mo maubos yun Kakamatayan mo na yun Magiging saksi pa yun laban sa'yo. Yan ang nakalagay sa Bible Yung pong kayamanang ninakaw po ng isang politician, pag namatay siya, bagamat dito, di-deny niya, hindi ako corrupt, hindi ako humingi ng percentage, ganon. Yan po ay magiging saksi laban sa kanila. Yung kayamanan nila, na hindi nila naubos, yan ay magiging saksi sa kanila. Yan po ang sabi ng Biblia. Spiritual cannibalism. Now, ang tanong natin, so yun po ang ugat ng corruption. At yun ang effects ng corruption. Now, ang tanong, is there hope? Meron ho ba tayong nababanaag na pag-asa dito sa Psalm 14? Yes, there is. Dito tayo magwawakas doon. So, nainis na tayo sa first part ng message. Bigyan natin ng pag-asa yung ating mga sarili para po sambahin natin ang Diyos. Now, what is the hope of salvation? One, God sees. Yan po ang unang sinasabi po ng Psalm 14 na dapat po nating ikatuwa
Yes, there is corruption. Yes, the leaders are eating the people alive. Okay, pero ang sabi po ng Bible, there is hope because God sees. Nakikita po ng Diyos ang lahat ng nangyayari dito sa lupa. Verse 2 says, the Lord looks down from heaven on the children of man to see. To see. Intensyon po ng Diyos. God personally investigates. God personally looks to see. God personally looks from heaven who is His throne at tinitingnan po niya ang nangyayari dito sa lupa to see. Para makita po ng Diyos. Okay? Naalala po ninyo, nung pong bumaba ang mga angel para po gunawin ng Diyos yung Sodom at Gomorrah, sabi po ng Diyos kay Abraham, bumaba ako para tingnan ko kung talagang yung daing ng mga tao sa Sodom ay totoo. Naririnig na ng Diyos ang mga daing ng mga tao, and then God came down from heaven to see if what the people are saying to Him in their prayer is true. God sees. Okay? Kaya po, itong mga wicked rulers na ito, na dinidisregard po nila ang existence ng Diyos, they are devising evil, thinking they will not be punished. But God says, no. Because I see. Nakikita ko ang inyong ginagawa. Kahit na tinatago ninyo sa inyong investigasyon, yung katotohanan, you are covering truths with lies, but I see behind the lies. And then sa verse 19 po, sabi dyan, sa Psalm 102 verse 19, He looked down from His holy height, from heaven. The Lord looked at the earth to hear the groans of the prisoners, to set free those who are doomed to die. Dito po sa talatang ito, hindi lamang po nakikita ng Diyos ang mga nangyayari dito sa lupa na ginagawa po ng mga masasamang tao, but God also hears the groanings of His people. Naririnig din po ng Diyos ang mga daing ng mga tao. Kaya po mga kapatid, wag lang tayong dumaing sa sarili natin. Wag lang nating pintasan ng gobyerno. Iparating po natin sa Diyos. Yung nararamdaman natin, yung nakikita natin, yung injustice na nararanasan, iparating natin sa Diyos dahil naririnig po ng Diyos yan. Pag dumadaing tayo sa Diyos, tandaan po ninyo, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mahabagin. Hindi po niya papayagang ang kasamaan ng maghari sa lupa. Kanya po, dumaing tayo sa Kanya because God hears, sabi dyan sa Bible, the groans of the prisoners. And then sabi sa verse 4, have they no knowledge? All the evildoers who eat up my people as they eat bread and do not call upon the Lord. Have they no knowledge? Sabi po ng talata. Dito po ang mga evildoers, yung mga rulers particularly, nire-remind po sila ng Diyos at binabalaan po sila ng Diyos na nakikita niya ang mga ginagawa nila, and they will be held accountable for their deeds in due time. Sila po'y mananagot sa Diyos sa takdang panahong itinakda ng Diyos. So first, God sees. And then the hope of salvation, ito pa, God's kingdom will triumph. Magtatagumpay po ang kaharian ng Diyos bandang huli. Kung mapapansin po ninyo, ang sampung ito, ang awit na ito ay natapos sa prayer and hope. Hindi po sa despair. It ends in prayer and hope, not in despair. Sabi po sa talata, oh, that salvation for Israel would come out of Zion when the Lord restores His people. Let Jacob rejoice and Israel be glad. Bagamat ang mga rulers po are corrupt, what's the promise? The promise is true. The Lord will restore the fortunes of His people. Kaya po ang psalm na ito ends in hope.
Kaya sabi niya, rejoice Jacob, rejoice Israel, because the Lord will restore the fortunes of His people. In the end, God will triumph. His kingdom will triumph. Kaya po dito mga kapatid, una yung application natin. Pag po ang mga rulers natin, ini-exploit po nila ang mga mamamayan nila, ang first response po natin should be prayer. You pray before God about your complaints. Kasi sa totoo po, helpless tayo. Wala tayong magagawa. Kaya ang una po nating response is to pray. Yung mga hinagpis po natin, yung mga hinanakit po natin, yung mga sama ng loob natin, wag lamang po nating ipopost sa social media, wag lang natin ito sasabihin sa mga kapitbahay natin, sa mga taong nakapaligid, kundi iparating po natin sa Diyos. That is our first response. At yan po ang ginawa. Okay? Nung psalmist na ito. Note, by the way, ito pong psalm na ito is a psalm of lament. Okay? Ito po ay awit ng panaghoy. Ito po ay awit ng pagtangis. Kaya itong psalmist na ito, nung nakikita niyang yung mga rulers corrupt, ipinaabot niya sa Diyos yung kanyang paghihinagpis. Okay? Ipinaabot niya. Kaya po ganun din po tayo. Dalhin po natin sa ating Diyos ang mga raingan natin. Iparating natin sa Kanya. Dahil dumidinig po siya sa mga raingan natin. Kung babasahin po ninyo ang Biblia, gusto ng Diyos yung mga nahihirapan tumawag sa Kanya. Kaya naman nahihirapan ng tao dahil merong mga bullies in societies. Merong mga political bullies na ginawa po ang gobyerno natin ginawang negosyo. Di ba totoo yan? Ginawa pong negosyo. Yung maliliit na mga mamamayan, hinuhuli pag kinukulong, ina-arrest. Pag merong ninakaw, nakuhang maliit na bagay, pero yung malalaki, they are protected by the law. Or protected by the system. Kasi merong law eh. Pero it is protected by the system. Okay? Kanya po, helpless tayo. Kaya ang unang response po natin is to pray. Iparating natin sa Diyos yan. At ang Diyos naman po, narinig niya yung mga daing ng mga tao. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, isang halimbawa, yung sa Sodom nga, sa Gomora, ang Diyos sabi niya, bumaba ako para tingnan ko kung totoo yung nararinig kong daing ng mga tao sa akin from Sodom and Gomora. At ganun din po ang nangyari doon po sa mga Hudyo nung sila'y nasa Egypt. Sila po ay dumaing sa Diyos. Kaya isinugo ng Diyos si Moises. Kaya dito makita natin ang Diyos po, dumidinig siya sa daing po ng kanyang bayan. Kaya ito pong nangyayari marahil sa Pilipinas ay gawa na ng Diyos ito para dumaing ang mga Pilipino sa Kanya. Pinangunahan po ng mga Kristiyano. Dahil ang Diyos nga po gusto niyang iligtas ang mga tao doon po sa kasamaan at abuse ng mga rulers po nila. Alam mo ninyo, ito pong prayer na ito reflects the beatitude. Sabi po ng Panginoon, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ito pong Psalm 14, it reflects that. The blessed are those who mourn, for they shall be comforted. At ang Panginoong Hesus po ay tinuruan tayo, your kingdom come. When we pray that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan ang tinuro sa atin ng Panginoon. Why? Why? Bakit tinuro yan ng Panginoon? Alam nyo, itong prayer na ito, mas meaningful sa atin ngayon yan eh. Dahil nakikita mo yung korupsyon, nakikita mo pag naghari yung mga tao, naghari-harian sila, na walang pakialam sa mga tao, kundi sa sarili lamang nila, yan po nagiging significant ang prayer. Parang sinasabi, Panginoon, dumating ka na. Ikaw na ang maghari. Ikaw na dumating, mangyari nawa yung kalooban mo dito sa lupa para lang sa... Bakit? Kasi pag ang Diyos po ang naghari, mga kapatid, there will be justice. There will be righteousness
Itutuwid po ng Diyos. Pag ang Diyos ang naghari, itutuwid po niya yung mga mali. Hindi niya papaboran yung masama. Itutuwid niya yung mga tao nagkakamali. Palalakasin niya yung mga matutuwid na tao. And then, just imagine, pag ang Diyos po ang naghari, wow, ang sarap mag-drive siguro. Kumain kami ng tahong kagabi. Halos hindi ko makita yung laman eh. Pati tahong. Yung pati tahong, yung bang kumakain ka ng tahong, third class, yung bang, ang liliit. No, liliit. Bakit? Wala nang makuha eh. Pati yung ilog natin, kumain ka na ng tahong na, sabi ni Net, mahal pa yan ah. Nasa third world. Kailan kaya tayo alis sa third world? Ano? Yung tahong niya talagang ganito kalalaki. No? Okay. Kaya ipaparating, Lord, yung tahong namin, tinanong mo, Panginoon, Lord, tahong na, dahil kurap. Kaya po, sabi ng Panginoon, you pray your kingdom come, your will be done on earth. Kasi pag ang Diyos po ang naghari, everything wrong will be made right. And when everything wrong will be made right, just imagine, life will flourish. Life will flourish. Sasagana po tayo. Magiging masaya tayo. Tulad po sa Lord's way. Okay. Pero mga kapatid, ang pag-asa po natin is not in vain. Hindi po nawawala ng katuturan yung sinasabi nating pag-asa mula sa Diyos. Kaya sa Kanya natin iparating ito. Hindi po nawawala ng pag-asa yung ating pong inaasahan sa Diyos. Bakit? Kasi ito po ang pangako ng Ebanghelyo. Ano po ang pangako ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo po ay ito. Ang Diyos po na lumalang ng langit at lupa, siya po ang naglagay kay Jesus, nagtalaga sa ating Panginoong Kristo na maging tunay na ruler ng mundo. That is good news. Ang Diyos po na lumalang ng langit at ng lupa, na lumalang po sa atin ayon sa kanyang wangis para ma-manage natin ang earth. Siya rin po ang nagtalaga sa ating Panginoong Kristo to be the true ruler of this world. At siya po ay pinatunayan ng Diyos nang buhayin po niya ang ating Panginoon sa mga patay. At siya po ay iniluklok ng Diyos sa kanyang kanan kasi siya nga po ang itinalaga niyang maghahari sa lupa. At lahat po ng kasama po noong pagtalaga niya sa ating Panginoon bilang hari ng lupa, ang pangako po ng Diyos, a new heaven and a new earth. Kung saan daw po ang katuwiran ang maghahari. Yan po ang inaasahan natin. Yan ang Ebanghelyo. Okay? Kaya po mapalad ang mga na kay Kristo. Mapalad ang mga sumasampalataya kay Kristo. Sila po ay may inaasahang new heaven and new earth. At yan nga po ay pinatutuhanan sa atin ng Diyos. Mula sa mga patay, binuhay niya muli si Kristo. Iniluklok niya sa kanan niya bilang tunay na ruler ng heaven and earth. At lahat po ng nakay Kristo ay may inaasahang bagong langit at bagong lupa. Kung saan wala na pong kamatayan, wala na pong korupsyon, wala na pong kasamaan, wala na kabulukan, everything will be renewed. At tayo po ayon sa Ebanghelyo, kasama ni Kristo, tayong mga na kay Kristo, ang mamamahala na dito sa mundong ito. Okay. Sa ngayon, inihahanda po tayo ng Diyos. Tayo mga na kay Kristo ngayon. Tayo new creation na tayo. New creation people na tayo eh. Kaya mapansin nyo, tayo ay nakakaisip na ng tama, nakakaisip na ng justice, righteousness. Nakahanda na tayo for that new creation. Kasi darating po ang araw, tayo na pong mamamahala. Just imagine that. Ano? Kung halimbawa, yung kapatid natin siya na yung mayor.
O kaya siya na yung gobernador. O kaya siya na yung congressman. Hindi congressman, congressman. Siya na yung senador. Mga taong binago na ng Diyos. At gusto nilang mag-flourish ang buhay po natin. Just imagine that. Kung yung presidente natin ay talagang siya ay binago na rin ng Diyos at siya ay kinikilala niyang siya'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis para i-reflect niya ang kabutihan ng Diyos dito sa lupa. Just imagine what life would be. Yan ang inaasahan natin. Kaya mapalad yung mga na kay Kristo. Kasi may inaasahan sila. Ang mga kawawa, alam nyo, yung ayaw tumanggap kay Kristo. Okay? Mananawa na lang sila, sasama na lang nilang, mamamatay na silang masama ang loob. Okay? Na yung mga kinakain nilang tulya. Okay? Mamamatay na sa mura lang sila ng mura sa mga politician, pero gano'n na lang. Ha? Wala silang inaasahan. Pero yung mga na kay Kristo, mapalad po tayo. Yes. Sa ngayon, merong ganito, pero ang naasahan natin ay new heaven and a new earth. So, at ang Panginoon natin, siyempre, dahil siyang naghahari, siya po hindi niya kinakain, hindi po niya pinagsasamantalahan yung mga pinaghahari niya. In fact, ang ating Panginoon so Kristo, siya pa ang nag-alay ng kanyang sarili para po iligtas tayo sa kasalanan. Siya na ang naglingkod. Hindi niya pinagsasamantalahan ng kapangyarihang binigay sa kanya. Yan po kaya mapalad tayong na kay Kristo. So ano ang application? Application, number 1, sa mga citizens, para po sa ating mamamayan. Una, para po sa ating mga mamamayan, huwag po nating ilagay ng buong buo yung ating pagtitiwala sa mga earthly rulers. Mapofrustrate po tayo. Why? Because many will fail you. Ilagay po natin ang ating buong pag-asa sa ating Panginoong Jesus na siyang nagbigay ng kanyang sarili para po sa atin, binuhay ng Diyos upang maging tunay na hari ng sanlibutan. Pangalawa, sa mga leaders. Tandaan po natin yung mga leaders. Sa mga leaders pong nakikinig at manonood nito, ang power po ay stewardship. Hindi po ito isang pribilehiyo lamang. Ito po ay paglilingkod. Yan po ay pagkakatiwalang ibinigay sa inyo ng Diyos. Kaya dapat po ninyong tandaan, kahit na po dito, iniisip nyo, hindi kayo parurusahan, ang Diyos po ang magja-judge. Nakikita niya, nalalaman po niya ang mga ginagawa po ninyo. At huwag po kayong dadaan doon sa daan ng mga hangal. There is no God, sabi po ng hangal. Kaya po tandaan po ninyo, ang Diyos po na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, pamamahala, ang siya pong nasa taas po ninyo at kayo'y haharap sa Kanya balang araw. At para po sa church, para po sa minamahal kong church, ito po ang ating application dito. Nawa tayo ay maging boses ng katotohanan dito po sa mundo natin. Dala-dala po natin ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng ating Panginoon. Doon sa inaasahan nating new heaven and new earth. Kaya po maging boses tayo ng katotohanan ito. At isa pa po, higit sa lahat, i-reflect natin yung righteousness po ni Jesus Christ. I-reflect natin yung pong new creation dito po sa panahon natin. Gumawa tayo ng mabuti, paglingkuran po natin yung ating kapwa. Ipakita po natin na ganito naghahari ang Diyos. Magsakripisyo po tayo, maglingkod tayo sa ating kapwa. Yung pong kagalingan ng gagaling sa Diyos, iparanas po natin sa mga tao. Nang sa ganun po makita nila na ang Panginoong Hesus nga po natin ay naghahari sa ating iglesia at sa ating buhay. Kaya mga kapatid, pagpalain po tayo ng Diyos. Nawa ang panalangin natin sa Diyos ngayon is, O Panginoon, pakinggan po ninyo ang aming mga daing at i-restore po ninyo ang inyong bayan. Mag-raise po kayo ng mga leaders na natatakot sa inyo at paglilingkuran kayo at dumating nawa ang iyong kaharian of justice and righteousness na iyong ipinangako. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.
Ama naming nasa langit, kayo po ang aming Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ng napakagandang creation ninyo. Dahil ito po ay bunga ng inyo pong kabutihan at kapangyarihan. Binigyan po ninyo ang tao. Nilikha po ninyo siya ayon sa iyong sariling wangis para po i-reflect ng tao ang inyo pong kabutihan, ang inyong karunungan, ang inyong wisdom, creativity sa creation. Pero ang tao po'y nahulog sa pagkakasala. At ngayon, ganito po ang kalagayan ng aming bansa. Marami pong mga Pilipino ang dumadaing ngayon dahil ang mga rulers po nila, ang mga leaders na yung pinagtiwalaan ng kapangyarihan ay sinasamantala po nila ang kanilang kapangyarihan para po sa pansarili lamang nilang mga hangarin. O Diyos, pakinggan po ninyo ang aming mga daing. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga karaingan. O Diyos, kami po ay walang magagawa. We are helpless. We are weak. Make these leaders who are corrupt accountable. Manginig nawa sila sa iyong harapan. Matakot po sila. Gambalain po ninyo ang kanilang mga konsensya. Dalawin po ninyo sila sa kanilang mga panaginip sa gabi. At ipaalam mo ang kanilang mga ginagawa. Na maraming mga Pilipino ang nahihirapan ngayon, bunga ng kanilang mga kabuktutan. O God, panalangin din po namin, yung pong mga matitinong mga politician, bigyan nyo sila ng karunungan. Bigyan nyo sila ng kaalaman, gabayan po ninyo sila. Yung pong mga nag-iisip na baguhin ng sistema, yung pong nag-iisip ng mga para-paraan kung paano po nila maiipsan ng kahirapan ng mga maraming Pilipino sa ngayon. Kayo po, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng wisdom sa kanilang mga ginagawa. At kami namang mga anak mo sa iglesia, patuloy po kaming maglingkod sa tao. Patuloy po naming i-reflect ang aming pagiging mamamayan ng langit, mamamayan ng aming Panginoong Kristo, na mahabagin, makatwiran at makapangyarihan. Maging bahagi at channel kami ng kabutihan sa aming pong paligid. O Diyos, pakita po namin sa mga tao yung paghahari ng Diyos sa aming iglesia at sa aming mga sariling buhay. Aming Ama, ito po ang aming panalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.